Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga Cebuanong labis na apektuhan sa pagragasa ng nagdaang Bagyong Tino. Kaugnay niya, nasa linya ng telepono si Christian Bascones. Christian? Yes, Mari, personal na pumunta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bayan ng Iloan sa Cebu para silipin ang sitwasyon at ang pagdala ng agarang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyo. Isa ang Iloan sa mga lugar na matinding nasalanta kung saan nagkaroon ng mga nasawi at malawak na pagkasira ng mga bahay at ari-arian. Binisita ni Pangulong Marcos ang Titilon o Tiltilon Elementary School sa Barangay Kotkot na ginagamit ngayon bilang evacuation center para sa 126 na mga pamilya katumbas ng 590 individuals. Namahagi si Pangulong Marcos ng family food packs, health kits, hygiene kits at sleeping kits mula sa Department of Social Welfare and Development. Nagbigay din ng DSWD ng hot meals sa mga bakwit. Ayon naman sa Department of Health Central Visayas, may libreng check-up at gamot para sa mga evacuees. Kabilang ang maintenance medicines, antibiotics, doxycycline para sa mga ng leptospirosis at anti-tetanus para naman sa mga may sugat. Isinasagawa rin ng DOH ang water, sanitation and hygiene assessment para masiguro na malinis at ligtas ang tubig sa evacuation center. Tinitignan din ang kalagayan ng mga bata, buntis at nagpapasusong ina para siguradong sapat ang nutrisyon at gatas ng mga sanggol. Matapos ang pagbisita sa Liloan, tumuloy si Pangulong Marcos sa Talisay Sports Academy sa Talisay City para naman mamigay ng tulong sa iba pang mga residenteng apektado ng bagyo. Mamaya alamin natin kung naitulog ba ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang issue naman na may kaugnay sa mga flood control projects sa lalawigan. Bukod sa 26 billion pesos na pondo para sa flood control projects, gusto rin imbestigahan ng Cebu Provincial Government ang kondisyon ng watershed areas at quarry operations sa lalawigan. Sa bayan naman ng Compostela, nananawagan ng hustisya ang mga residente na labis na pinatapa ng Bagyong Tino. Yan muna ang ulat. Balik sa iyo, Mari. Maraming salamat, Christian Bascones. Isinailalim sa state of calamity ang Silagos, Southern Leyte. Nagsagawa naman ang pag-alala sa mga namatay sa Bagyong Yolanda 12 taon na ang nakaraan. Alamin natin yan mula kay Sylvia Abadingo ng FMR Tacloban. Sylvia? Yes, Marino, isinilalim ngayon ng bayan ng Silagos, Southern Leyte sa state of calamity matapos tumama ang Bagyong Tino. Umaapila ngayon ng tulong si Silagos, Southern Leyte Mayor Limuel Honor para naman sa mga residente na nasa survival mode matapos nasira ang mga bahay, agrikultura at infrastruktura. Sa ngayon, pangunahing pangangailangan ng hiling ng mga residente ay tubig, inumin, pagkain, medisina at kahit anong tulong upang makapagsimulang muli. May ilang pamilya mula sa 15 barangay ng Silago ang natili pa rin sa evacuation centers pero may ilang umuwi na muna upang makumpuni ang kanilang tahanan. Bagsak pa rin ang linya ng kuryente at komunikasyon ng nag-aalala ngayon si Mayor Honor sa posibilidad na matagalan na maibalik naman ang kuryente sa kanila. Samantala, ngayong araw naman, mamayang alas 5 ng hapon, gaganapin naman o gagawin ang Requiem Mass sa Yolanda Commemoration, 12-year Yolanda Commemoration sa shipwreck kung saan sumadsad ang barko mismo sa gitna ng daan during nag-super typhoon Yolanda. So after ng Requiem Mass, susundan naman agad ito ng wreath laying. Pagkabukas naman, mayroon namang basbas sa mass grave doon sa may Basper Tacloban Cemetery at mayroon din basbas doon sa may Astrodome kung saan nandoon ang Yolanda marker. At yan muna ang balita dito sa Tacloban City. Sylvia Balinggo para sa FM Radio Tacloban. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Sylvia Abadingo ng FMR Tacloban. Sa ibang balita, asahan naman ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Energy Department, base sa 4 na araw na trading sa Mine of Platts, Singapore, 35 sentimos kada litro ang bawas sa gasolina, habang dagdag na 30 sentimos naman sa kada litro ng diesel, habang 35 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Epektibo ito sa Martes, Nobyembre 11. At iyan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak.
Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Ako po si Mari Ocampo. Magandang hapon.